World Cup. Ginulat ng Lithuania ang mundo ng basketball noong Linggo ng umaga nang pabagsakin nila ang Team USA, 110 hanggang 101, isang mahinang pagganap sa buong paligsahan, kasama sina Anthony Edwards at Mikal Bridges ang ilang maliwanag na lugar. Tinapos ni Edwards ang gabi na may 35 puntos sa 14 hanggang 26 shooting at ginawa ni Bridges ang karamihan sa kanyang pinsala sa ikalawang kalahati, nagtapos na may 14 puntos. Sa harapan ng Lakers, hindi nakaiwas si Austin Reeves sa foul trouble dahil ang kanyang 5 foul ay pinilit siyang umupo sa bench sa halos buong laro. Tinapos niya ang gabi na may 7 puntos lamang sa 4 na pagtatangka. Mula sa pagtalon, nang ibabaw ang Lithuania sa halos lahat ng aspeto ng laro. Pinuno nila ang Team USA sa pintura, sa salamin at ginawa rin ang kanilang unang 3-point na pagtatangka. Hindi lang sila nakakuha ng maagang 17 hanggang 8 lead sa scoreboard kundi lubusang na-control ang aksyon mula roon. Dahil sa pisikal na paglalaro ng Lithuania, nakakuha ng 2 quick foul si Jaren Jackson Jr., na naglamita sa frontcourt defense ng koponan. Kung hindi pa ito malinaw, naging maliwanag na ito ang magiging pinakamapanghamong laro na nilaro ng Team USA sa ngayon sa World Cup. Nasubbed si Austin Reeves sa huling bahagi ng unang quarter, at habang nagpapatuloy siya, nakahanap kaagad ng mga paraan upang makarating sa linya kung saan ginawa niya ang lahat ng 4 sa kanyang mga free throw na pagtatangka sa unang kalahati. Ngunit katulad ng huling laro laban sa Jordan, nahirapan si Reeves na makakuha ng mga pagtatangka sa pagbaril dahil hindi niya nakuha ang parehong maagang hitsura. Hindi rin nakatulong na tulad ni Jackson, natagpuan niya ang kanyang sarili sa foul trouble na may 2 foul sa loob lamang ng 7 unang kalahating minuto. Pagamat halos ito ay isang sama-samang pakikibaka sa opponent's iba na dulo, si Edwards ang tanging manlalaro sa pula, puti at asul na nakatagpo ng kaunting tagumpay nang umiskor siya ng 16 na puntos sa unang kalahati. Ngunit sa patuloy na pagkakaroon ng Lithuania ng kalamangan sa halos lahat ng kategorya, kabilang ang pagwawagi sa rebound battle, 26 hanggang 15, natalo ang USA sa 54 at ay isang marahas na paglipat para sa Team USA. Ang isang malaking dahilan para sa turnaround ay ang kanilang pinabuting defensive pressure habang pinilit nila ang 3 turnovers upang makatulong sa pagsisimula ng kanilang transition game. Salamat sa kanilang pinabuting pagsisikap, nagpunta ang USA sa 13 hanggang 2 run upang simulan ang ikalawang kalahati. Sa tabi ni Edwards, nag-apoy din si Bridges sa pangatlo dahil ang kanyang trabaho sa magkabilang dulo ay tumulong na maputol ang pangunguna sa 6 na lamang pagpasok sa huling frame. Sa kabila ng kanyang magaspang na laro, pinagkatiwalaan ni Steve Kerr si Reeves at pinananatili siya sa sahig upang simulan ang ika-4. Ngunit matapos siyang muling i-target ng Lithuania sa depensa, napilitan ng head coach na i-sub out siya sa laro. Ang napakaraming problema ni Reeves ay talagang limitado sa kanya sa isang ito, nakabalintunaan dahil ito mismo ang uri ng mga taktika na sinasabi ng kanyang mga detractors na nagdudulot ng utang pindot. Maraming salamat po.